Hello po sa lahat ng magulang, especially yung mga nanay, mamshi, mommy. Welcome back sa ating Financial Literacy 101 para sa ating mga anak na nasa 1st to 7 years old. By the way, I'm Coach Annadel, your financial educator. So yung goal po ni IMG na may palaganap po yung financial education na maging available po siya sa lahat. Kasi naniniwala kami na kaya madami nag-struggle dahil nga sa kakulangan nila sa impormasyon tungkol sa pera. So natutunan ng mga ating mga anak dun sa last na video po natin kung saan ba napupunta ang pera. Ngayon naman, pag-aaralan natin yung iba't ibang klaseng card. Diba? May iba't ibang klaseng card na ginagamit natin to spend, diba? To pay. So, kailangan alam din ng ating mga anak yung pagkakaiba nito. So, ito, pakita natin yung iba't ibang klaseng card sa ating mga anak. Halimbawa, yung debit card. Diba, na ginagamit natin. Sabihin natin sa ating anak na itong debit card, sarili mo tong pera na nakadeposit sa bank account. Kung saan, pwede mo tong gastusin at hindi mo kailangan bayaran ng bangko. At yung credit card naman, ito ay hindi mo pera. Ito ay pera ng bangko na pwede mong utangin. Pwede mong hiramin. Na kung saan kailangan na bayaran mo ito plus may interest ito. At yung isa pang card na usually ginagamit natin, yung gift card, di ba? Na kung saan, ito, bayad na. Binayaran na yan. Bayad na sa store. So, you can spend this any way you want it. Pwede mo tong gastusin at hindi mo to kailangan bayaran. So, yung activity po, magkaroon po sila ng personal experience sa paggamit ng different card na ito. Kaya ng aking anak, pinapagamit ko yung different card na to at tinatanong ko siya. Every time na activity nyo na anumang card na gagamitin nyo, tanungin nyo sa inyong mga anak kung ito ba ay sarili ninyong pera, or ito ba ay pera ng bangko, or ito ba ay kailangan nyong bayaran. So, yun po yung kailangan nyong itanong sa inyong mga anak. At yung assignment, para malaman ko talaga naintindihan nila yung iba't ibang klaseng card na naituro natin, tanungin natin itong mga iba't ibang klaseng senaryo. So, number 1, bumili si Ana ng damit online gamit ang gift card na bigay sa kanya. Tanungin po natin yung ating mga anak kung kailangan ba itong bayaran sa bangko, oo o hindi. Yan lang. Diba? Yung sagot nila. Saka sa number 2, you can add more question or scenarios. These are only 3 scenarios para hindi po ma-overwhelm at hindi po, hindi ma-overwhelm po yung ating mga anak. So, yung number 2, so, pwede nyo pong gawing palitan yung pangalan, nakakilala nila, kamag-anak ninyo, pwede nyo pong gawin yan. So, halimbawa, basahin nyo po si Juan, nag-withdraw siya ng 100 pesos sa ATM. Kailangan niya ba itong bayaran sa bangko? Oo o hindi. Kasi dito nyo malalaman kung naintindihan ba nila yung different cards na naituro po natin. At yung third na assignment, nagpagupit ka at credit card ang ginamit mong pambayad. Kailangan mo ba itong bayaran sa bangko? Oo o hindi. Yun lang po yung ipapagawa natin na assignment. Yung sagot nila, oo o hindi. So again, i-register po natin yung ating mga anak dito sa IMG na The Future CEO Club na para po sa 2 to 17 years old. Scan nyo lang po yan. Kung IMG member po kayo, kailangan maging member po kayo ng IMG kasi kailangan i-fill out nyo din kung ano yung code ng parents. So, yun nga, ito ay pang 2 to 17 years old. So, kung may katanungan po kayo, huwag po kayo mahiya na mag-comment or you can also share more about
how we can more improve yung Financial Literacy 101 na pinabahagi ko sa inyo. No? I love if I receive more feedback dito sa lesson na ginagawa ko na Financial Literacy 101 para sa ating mga anak. So you can also scan the QR code para malaman pa po natin more or yung IMG platform kung bakit napaka-pursue po yung bawat member ng IMG na ibahagi po yung financial literacy po sa lahat. So again, thank you po sa lahat na nakikinig dito sa video na ito. I hope may natutunan po kayo. And thank you for watching until the end. I'll see you again in my next video. Bye-bye!